181. Sa gabi, ang banayad na simoy ng hangin ay humihip sa buong mundo ng mahina habang ang liwanag ng buwan ay kumalat sa ibabaw ng lupa, na nagdaragdag sa kagandahan ng gabi. Sa punong tanggapan ng Flame Holy Land ay nakalagay ang isang kaakit-akit na bundok na may mayaman, espiritual na enerhiya. Sa isang maselang pavilion, 3 figure ang nagpapahinga. Si Dustin, Ivy, at Sue ay nakaupo sa gitna ng platform, habang hawak-hawak ni Dustin ang 2 babae sa magkabilang gilid. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa 3, na tila natatakpan sila ng isang patong ng pilak na gasa. Tunay na kaakit-akit ang gabi. Kumikinang sa langit ang mga bituing batong hiyas. Kung minsan, kumikislap sila na parang misteryosong mga mata. Hindi naramdaman ni Dustin na mas nakaka-relax sa ganoong katahimikan. Naging masaya ang 3 sa bawat sandali na magkasama sila. Kung si Caroline ay narito, ito ay ganap na perpekto. Nagbuntong hininga si Austin pagkatapos ng 3 ay magkasama sa isang yakap. Tinatamasa ang mapagmahal na sandali hanggat kaya nila. Parehong bahagyang nanginig sina Ivy at Sue nang marinig ang malungkot na iniisip. Alam nilang miss na ni Dustin si Caroline. Inabot ng 2 ang kanilang mga palad sa kanyang pisngi para aliwin siya. We all know how much you miss Caroline. I believe she'll come back to us sooner or later. Malumanay na bulong ni Ivy sa kanya. Kung bigla akong mawala isang araw, mamimiss mo rin ba ako gaya ng pagkamiss mo sa kanya? Masungit na tanong ni Sue. Silly girl. I love you with all my heart. I can't afford to lose any one of you. Matamis na sagot ni Dustin. Yumuko ang ulo para masuyong halikan si Sue sa noo nito. Tuwang-tuwa ang dalaga sa mga salitang mapagmahal. Ibinaon niya ang kanyang ulo sa mga braso nito at kumapit sa dibdib nito. Pinapanatili ang kanyang tenga sa kanyang matatag ngunit malakas na tibok ng puso. Well, let's head back to sleep. Gabi na ngayon. Mahinang udyok ni Dustin pagkaraan ng ilang sandali. Sige. Tumango ang 2 babae bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, bumalik ang 3 sa kanilang silid sa daan sa gitna ng magandang liwanag ng buwan. Sa mga sumunod na araw, sinamahan ni Dustin sina Ivy at Sue ng madalas hanggat maaari. Nakonsensya siya dahil lagi siyang malayo sa kanila. Gusto niyang bumawi sa nawalang oras. Ang 2 babae ay tiyak na higit na nasiyahan sa kanya sa tabi nila. Halos hindi nila matiis na alisin ang kanilang mga mata sa kanya. Anak, minsan, ang magulong puno ng mundo ay biglang lumitaw sa harap ni Dustin, na mukhang libingan. Kung mahuhuli mo pa ang mga Earth Dragon at ibigay mo sa akin, baka pwede kong gawing high grade universe ang Fallen Immortal Cosmos kaysa sa pinlano natin. Dirdiretsong sabi nito. Oh, really? Ilang Earth Dragon ang kailangan mo? Agad na tanong ni Dustin. Ang balita ay kawili-wiling nakakagulat. Kung ang Fallen Immortal Cosmos ay maaaring maging isang mataas na uri ng universo, ito ay mag-aalok ng malaking kaluwagan. Hayaan mo akong pag-isipan itong mabuti. Bueno. Kakailanganin ko ng hindi bababa sa daan-daang libong Earth Dragons milyon. Kahit na, kung maaari, iyan, tiwala akong magagawa ko, sabi ng magulong puno ng mundo pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip. Ano, milyon-milyong mga dragon sa lupa. Siguradong pinagtatawanan mo ako. Kailangan mong aminin na ito ay isang pagmamalabas. Humihingi ka ng labis na halaga. Saan ako makakakolekta ng milyon-milyong Earth Dragon para sa iyo? Natatakot akong hindi ko magawa. At saka, kahit na mangako ako na hulihin ang milyon-milyon sa kanila at ibalik sila dito, ito ay lubos na makakasira sa iba pang mga cosmos sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Iyan ang aking tahanan. At tahanan ng bilyon-bilyong mga inosenteng nilalang. Hinding-hindi ako makakagawa ng ganoong kalupit na bagay. Ang malaking bilang na ibinigay ng magulong puno sa mundo ay lubos na nabigla kay Dustin. Hindi niya naiwasang magpagulong-gulong sa kanyang pagkabigla. Sa palagay mo ba ay ganoon kadali ang paglikha ng isang mataas na uri ng universo at walang bayad? Kung gayon, kalimutan mo na. Isaalang-alang ang aking kahilingan ay hindi umiiral.
Sa palagay ko ay hindi makatotohanan ang pag-asa na mahuli mo ang milyon-milyong dragon sa lupa. Ngunit kung makakakuha ka ng daan-daang libong Earth Dragon, mapapabilis din nito ang proseso ng pag-upgrade sa Fallen Immortal Cosmos sa isang high-grade na universe. Nako, gusto ko ring makahuli ka ng mga extra Earth Dragon para pagyamanin ko. Mukhang napakaraming maaari mong hulihin. Well, you're still not powerful enough. Buntong hininga ang magulong puno ng mundo na walang magawa. Nagdilim ang mukha ni Dustin sa mga pessimistic nitong salita. Lumalabas na ang pangunahing layunin ng punong ito ay magkaroon ng milyon-milyong Earth Dragon para sa sarili nitong paglilinang hindi para sa pag-upgrade. Fallen Immortal Cosmos. Nanghihinayang na naisip niya. Bueno, sisikapin ko ang aking makakaya upang mangolekta ng maraming dragon sa lupa hanggat maaari sa hinaharap. Kapag ang krisis sa 3,000 malaki at maliliit na universo ay ganap na nalutas, tiyak na pupunta ako sa Sea of Chaos para sa paglalakbay at pagsasanay. Sa oras na iyon, makakahanap na ako ng maraming dragon sa lupa hanggat gusto mo. Saad ni Dustin. Well, whatever. I don't think you can fulfill your promise anytime soon. Anyway, the crisis in the 3,000 big and small universes is highly complex and delikado. I don't even have any idea kung kailan ito haharapin. Nang maayos, gaano katagal ang kailangan kong maghintay? Well, paano ito? Kunin natin ang Fallen Immortal Cosmos at iwanan ang 3,000 malaki at maliit na universo. Kung gayon, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa mga kahihinatnan. Ano man maaaring sila na, mungkahi ng magulong puno ng mundo. Recently, every time I saw those premium grade divine gods, my heart started to race. If it goes like this, I'm afraid na mahuli nila ako sooner or later. So, boy, let's live here. Itdagdag, sinusubukang paalisin si Dustin kasama nito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, mariing sumagot si Dustin. Hindi ako basta-basta makakaalis ng ganito. Gaya ng sinabi ko, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay nananatiling aking tahanan. At saka, mayroon akong ilang mahahalagang tao dito na hindi ko kayang bayaran. Talo, imposibleng iwanan sila at magtungo sa ibang lugar. Samantala, ipinakulong pa rin ni Tad si Caroline. Ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid ay nanatili sa Earth. Paano niya maiiwan ang 3,000 malalaki at maliliit na universo nang hindi nilulutas ang krisis na maaaring maglagay sa kanilang buhay sa panganib? Alam kong hindi ka aalis sa tabi ko ng ganoon kadali. Malungkot na bamantong hininga ang magulong puno ng mundo. Kung ganoon ka talaga Kate Cott, pwede kang umalis mag-isa. Hindi mo kailangang manatili sa akin. Dagdag ni Dustin. Alam niya na natatakot ang puno. Kilalang kilala na ang magulong puno ng mundo ay isang bihira at napakahalagang kayamanan. Kapag ito ay natuklasan, ito ay walang alinlangan na magiging sanhi ng isang nakatutuwang pagkubkob na naglalayon at umaagaw dito. Habang umaasa si Dustin na ang magulong puno ng mundo ay magpapatuloy na manatili dito at lalago kasama ng Fallen Immortal Cosmos. Alam niya na sa ganoong sitwasyon, ang pag-alis sa lugar na ito ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa magulong puno ng mundo. Hindi niya ito pipilitin na manatili. Well, I'll wait for a few more days and see how things will go. I don't think I have the heart to live without you. I've chosen you. After all, dahil doon, umiling ang magulong puno ng mundo at nagtago sa kawalan. Ayaw na siyang kausapin. Alam ng magulong puno ng mundo ang walang limitasyong potensyal ni Dustin para sa pag-unlad. Nais nitong magsikap para sa sarili nitong kinabukasan. Kung maaari nitong dahan-daang samahan ang isang malakas na lalaki sa paglaki, magkakaroon ito ng napakalakas na backup. Ito ay magsisilbing kaluwalhatian ng buhay nito. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos magpaalam kina Ivy at Sue, umalis si Dustin sa Flame Holy Land. Bring Caroline back as soon as possible. We all miss her very much. Paalala ni na Ivy at Sue kay Dustin bago siya umalis. Oo, gagawin ko. Sagot ni Dustin. Tumango ng tiyak.
Dahil doon, tumalikod siya at humakbang pasulong. Iniwan ang fallen immortal cosmos at pumasok sa magulong kawalan sa labas. Ang tense ng atmosphere. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang sitwasyon. Kaagad na natagpuan ang buong 3,000 malalaki at maliliit na universo na. Ganap na napuno ng tensyonado na kapaligiran. Sa malawak na magulong kawalan. Maraming lihim na gwardya ang nagtago sa lahat ng dako. Paminsan-minsan, ang makapangyarihang espiritual na mga pandama ay dumaan sa buong espasyo upang makita at masubaybayan ang kawalan. Kahit sa gilid ng 3,000 malalaki at maliliit na sansinukob, marami pa ring tao ang gumala-gala na may nakamamatay na kalooban. Sa pagpapabuti ng batas ng daigdig, ang kakayahan ni Dustin sa pagdama tungkol sa oras at espasyo ay lubos na na-promote. Sa isang sulyap, nakita niya kaagad ang mga lihim na gwardya na nagtatago sa mga sulok. Sa sandaling lumitaw si Dustin, nalaman niyang daan-daang milyong milya ang layo. Mayroong ilang mga preliminary grade na banal na Diyos, mula sa panig ng mga Diyos ng kadiliman na tahimik na nagtago sa kawalan. Nainiunat ang kanilang mga ulo. Nakatitig sa kanya, sabay-sabay, sa ibang direksyon. Ang ilang mga Diyos ng liwanag ay nagtago sa dilim, na sinusubaybayan ang sitwasyon ng 3,000 malaki at maliit na universo. Sa pangkalahatan, ang 3,000 malalaki at maliliit na universo ay napuno ng mga lihim na gwardya. Ang buong kapaligiran ay lubhang kinakabahan. Look, it's Dustin. Kaka-appear lang niya. Bilisan mo ay report mo sa headquarters. Daan-daang milyong milya ang layo mula sa Dustin. 3 preliminary grade na mga Diyos mula sa panig ng mga Diyos ng kadiliman ang nakipag-ugnayan sa isa't isa pagkatapos makumpirma na nakita nila si Dustin. Sa usapan nila, parang may binabalak sila. Maya-maya, tahimik na umalis ang isa sa kanila. Nang makita ang gawin nila, hindi napigilan ni Dustin ang mapangiti. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya natakot sa ilang preliminary grade na divine gods. Kahit na sabay-sabay silang umatake sa kanya. Ngayon, ang pagpatay sa isang preliminary grade na banal na Diyos ay isang piraso ng cake para sa kanya. Dustin, I see you've finally finished your training. Pumunta ka ngayon sa Stronghold. Nakinig si Dustin sa voice message mula kay Peterson. Nakuha ko, sa isang segundo. Na-activate ni Dustin ang reincarnation token at nag-teleport sa kanyang sarili sa kuta ng mga Diyos ng liwanag. Dustin. Tawag ni Peterson nang pumasok si Dustin. Halika dito at batiin mo sina Parker at Althea. Sina Parker at Althea. Nag-aalala si Dustin habang nakatingin sa dalawa na naka-cross-legged sa gitna ng hall. Ang tagal niyang nakagalaw. Pero nang makabawi siya ng lakas, lumapit siya at yumoko. Haha, dapat ikaw si Dustin Lin. Sabi ni Parker, marami na akong narinig tungkol sa iyo. You're an outstanding young man. Napakabait ni Parker. Siya ay isang talentadong binata. Tumango si Althea bilang pagsang-ayon pagkatapos niyang tingnan si Dustin sa taas-baba. I'm flattered. Yumoko ulit si Dustin. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Sina Parker at Althea ay ang prestihiyoso. Makapangyarihang mga alamat ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Pero sa ngayon, pinupuri nila si Dustin sa harapan niya. Dahil sa kuryosidad, ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang makita ang mga lakas ni Parker at Althea. Galing sa kanyang sorpresa, natuklasan niya na ang espiritual na sentido na kanyang inilabas ay nawala sa kalawakan na parang hinihigop ng isang black hole. Bukod kina Parker at Althea, napalapit din siya sa marami pang maalamat na figure. Tulad nina Dwight, Kira at ang Big Dipper Immortals. Noong naninirahan pa siya sa Brilliant Kingdom of the Earth, marami ang narinig ni Dustin tungkol sa mga banal na Diyos na iyon. Ni minsan sa 1,000,000 taon ay hindi niya inaasahan na makakaharap sila. Bilang master ni Dustin, nalulugod si Peterson na ipakilala si Dustin sa mga banal na Diyos. Ipinagmamalaki niya si Dustin at naramdaman niyang kailangan niyang ibahagi sa iba. Narinig ng mga banal na Diyos ang mga kwento tungkol kay Dustin. Kaya't sila ay walang iba kundi pala kaibigan sa kanya.
Sa bagay, pinuri naman siya ng mga leader nila na sina Parker at Althea. Samantala, sa kuta ng mga Diyos ng kadiliman, naka-cross-legged si Ace habang nagsasanay ng masamang kasanayan sa isang lihim na silid. Nagsisigawan at nagtawanan ang mga masasamang espiritu mula sa loob. Isang miyembro ng lahi ng hayop na may malakas na aura ng demonyo ang dumating at tumayo sa pintuan ng silid ni Ace. Sir, sa wakas nagpakita na si Dustin. Nakayukong ulat niya. Oh, so he finally revealed himself. Very good. Haha, Dustin. Wait lang. I have a surprise for you. Ace murmured with a vicious sneer. Bam! Paano nangyari? Tanong ni Ace sa pamamagitan ng kanyang spiritual sense. Well, sinuhulan namin ni Silas ang isang matandang subordinate ni Tad at pinakiusapan kung nasaan si Caroline. Pagkatapos, dadalhin namin siya ng palihim. Basta mag-iingat kami. Hindi kami mahahanap ni Tad. Confident na sagot ni Bam. Mabuti. Pero paano kung malaman ni Tad na kinidnap mo ang babaeng iyon? Siya ay maikli ang ulo at binibigyang importansya ang kanyang mga inapo. Ipagpalagay ko na pupuntahan kanya para turuan ka ng leksyon. Tugon ni Ace. Haha, kahit na mahanap niya. Ano, natakot kami sa kanya noon. Pero nagbago ang mga bagay. Bumalik ang mga Panginoon namin. Sina Hackett at Elliot. Walang anuman iyon kung ikukumpara sa kanila. At saka, ginawa namin ang lahat ng ito para sa greater good. I don't think that has the nerve to put a hand on us. We never saw eye to eye. That selfish bastard. Ngumisi si Bam. Good. Don't worry. Bam. I have your back. You don't need to fear that one bit. I don't believe that he would provoke Beast City. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Ace. Salamat sir. Hindi napigilan ni Bam ang bumulwak. Well, cut the crap. Bilasan mo at dalhin mo sa akin ang babaeng yan. Utos ni Ace. Rest assured. Sir, lahat ay gagawin ayon sa plano. Paniniguro ni Bam sa kanya. Sa kuta ng mga Diyos ng liwanag. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Peterson, nakilala ni Dustin at ng mga banal na Diyos ang isa't isa. Di nagtagal pagkatapos sa bulwagan. Tinalakay ng mga banal na Diyos ang kasalukuyang sitwasyon ng 3,000 malaki at maliit na universo. Tumabi si Dustin at nakinig ng mabuti sa usapan nila. Matagal na simula noong bumalik sina Hackett at Elliot pero hindi pa sila nagpapakita sa publiko. Nitong mga nakaraang araw, walang nangyari. Kakaiba iyon. I wonder if they are up to something. Sabi ng Jade Emperor habang nag-aalalang tingin kay Parker at Althea. I have already had a few rounds with Hackett. Biglang sabi ni Parker na nakangiti. Ano? Nag-away na kayo ni Hackett? Ang iba pang mga banal na Diyos ay napabuntong hininga at nagkatinginan sa isa't isa sa pagkalito. Ang labanan sa pagitan ng dalawang mabigat na nilalang tulad ni Parker at Hackett ay maaaring magdulot ng malubhang pagkawasak sa mga universo. Gayunpaman, kakaiba na ang mga banal na Diyos sa bulwagan ay walang naramdamang anuman. Si Hackett ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa ilang mahahalagang miyembro natin na may lihim na espiritual na kasanayan sa kaluluwa. Natagpuan ko ito, kaya ang aking espiritual na kaluluwa ay nakipaglaban sa kanya. Dahan-dahang paliwanag ni Parker. Nakikita ko, ang iba pang mga banal na Diyos ay tumugon at tumango. Ito ay may katuturan ngayon. Isang labanan sa pagitan ng kanilang espiritual na mga kaluluwa. Naisip nila sa kanilang sarili. Lalong lumakas si Hackett mula noong huling beses na nakita natin siya. Sa paglipas ng mga taon, nag-concentrate ako sa aking cultivation at mabilis na umunlad. Akala ko sapat na para sa akin na talunin si Hackett at Elliot ng mag-isa. Ngunit pagkatapos ng duel na iyon, napagtanto ko na si Hackett ay hindi mas mahina kaysa sa akin. Seryosong sabi ni Parker. Ang masama pa, nasangkot ang mga tao mula sa Beast City. Simula noon, nakakita ako ng ilang makapangyarihang miyembro ng lahi ng hayop na nagtago sa paligid ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Si Ace at Lloyd ay mga vanguard lamang.
Ang Beast City ay dapat nagpadala ng ilang makapangyarihang senior na lalaki dito. Patuloy ni Parker. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi kumilos sina Hackett at Elliot ay dahil naghihintay sila sa masamang sanggol na dumating sa mundo. Ang sanggol na iyon ay pinakamahalaga sa kanila. Higit pa rito, sa tingin ko ang mga lalaki mula sa Beast City ay may kanilang eyes on the evil baby as well. Dahil wala naman tayong malaking issue sa Beast City. I doubt na magpapadala sila ng kahit sinong lalaki dito para ibagsak tayo. Sa tingin ko narito sila para sa masamang sanggol. Hindi sa amin. Nangangahulugan lamang ito na ang sanggol ay mas makapangyarihan at misteryoso kaysa sa maaari nating isipin. Sabi ni Althea. At, pinaghihinalaan ko na maging ang underworld ay narito para sa kapakanan ng masamang sanggol. May ilang hindi malinaw ngunit malakas na espiritual na mga pandaman na inilabas mula sa underworld cosmos na nag-scan sa yellow cosmos. Paminsan-minsan nitong mga nakaraang araw. Ilang sa baka papunta na ang nangungunang 10 master ng underworld. Nabaluktot ang mukha ni Parker sa madilim na Simon Gott. Ano? Magiging mahirap iyon. Napakahirap nilang harapin. Hindi ko inaasahan na darating din pala sila. Parang mas komplikado ang sitwasyon ng 3,000 malalaki at maliliit na universo kaysa sa naisip ko. Nababalot ng pag-aalala ang mukha ng Jade Emperor. Sigurado ako na ang lahat ng ito ay dahil sa masamang sanggol. Ang masamang sanggol ang nagbigay daan para makabalik sina Hackett at Elliot. Ito rin ang naging dahilan upang masangkot ang mga nakatatandang masters mula sa Beast City. At ang dahilan kung bakit ang tinarget ng underworld ang 3,000 malaki at maliit na universo. Inaasahan ko na maging ang mga tao ng Divine Corpse Palace ay narito para sa kapakanan din ng masamang sanggol. Sabi ni Parker. Parehong sina Parker at Althea ay tunay na pinakamataas na banal na Diyos ng liwanag. Kahit ilang araw pa lang sila nakabalik, lubusan na nilang naisip ang sitwasyon ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Naramdaman pa nila ang malalakas nilang kaaway na laging nagtatago sa dilim. Ang lahat ba ay dahil sa masamang sanggol? Habang nakatayo siya sa tabi ng mga nangungunang master at nakikinig sa kanilang mga salita. Hindi maiwasan ni Dustin na isipin ang batang itim ang balat. Sa katunayan, si Dustin ang tanging nilalang sa mundong ito na nagkaroon ng direktang pakikipag-ugnayan sa masamang sanggol. May isang pagkakataon na ang espiritual na kaluluwa ng masamang sanggol ay pumasok sa katawan ni Dustin at nanatili doon ng ilang sandali. Bukod dito, sinabi pa niya kay Dustin bago siya umalis na babalik siya at hihingi sa kanya ng higit pang mga kayamanan na mayroon si Dustin. Hindi may kakaila na ang lakas ng masamang sanggol ay tiyak na nakakatakot. Sa kabutihang palad, matalino si Dustin at naglabas ng maraming mga kayamanan na may negatibong enerhiya upang suyuan ang masamang sanggol. Kaya't siya ay nakaligtas sa kamatayan. Sa paglipas ng mga taon, nag-isip ako ng iba't ibang paraan kung paano haharapin ang masamang sanggol. Pagkatapos ng mga taon ng pagsasaalang-alang, sa wakas ay nakuha ko na ang ilang mga pahiwatig. Alok ni Parker. Anong dapat nating gawin? Pakisabi sa amin. Ang lahat ng iba pang mga banal na Diyos ay nagulat at mabilis na hiniling na marinig ang kanyang mga ideya. Mayroong 2 hakbang. Unang hakbang ay pigilan ang masamang sanggol na sumipsip ng enerhiya sa labas ng mundo. Pangalawa ay putulin ang pundasyon nito upang lubusang maalis ang masamang sanggol. Dahan-dahang paliwanag ni Parker. Gayunpaman, ang ibang mga Diyos ay nataranto lamang nang marinig nila ang mga salita ni Parker. Anong dapat nating gawin? Pwede bang maging mas specific ka? Hindi napigilan ni Reyna si Abha na humiling pa. Bagamat tila simple ang pamamaraan ni Parker. Talagang napakahirap na makamit ito. Kung maaalis nila ang masamang sanggol. Matagal na nila itong ginawa. Huwag kang mag-alala at makinig ng mabuti sa akin. Una, kailangan nating pigilan ang masamang sanggol na sumipsip ng enerhiya mula sa labas ng mundo. Alam ng lahat na mayroong libo-libong malalaking dragon sa lupa. Ang kapalaran ng mga dragon sa lupa ay ibinahagi sa masamang sanggol. Ang bawat dragon sa lupa ay misteryosong isinumpa upang kumitawan sa isang cosmos sa loob ng 3,000 malaki at maliliit na universo.
Kapag ang masamang sanggol ay nawasak, libo-libong mga dragon sa lupa sa Earth ay sesubog din. Nasisira sa 3,000 malaki at maliliit na universo at lahat ng mundo sa loob sa kawalan. Bilyon-bilyong nilalang ang mamamatay din. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kami nang ahas na wasakin ang masamang sanggol ng direkta. Ngunit pinigilan ito sa halip. Paliwanag ni Parker. Oo, iyon nga iyon. Tumango ang ibang mga Diyos bilang pagsang-ayon. Alam nilang lahat ito at hindi. Isang lihim na binabantayan. Sa paglipas ng mga taon, pinag-isipan kong mabuti ang problemang ito. Long story short, pinigilan namin ang masamang sanggol sa ilalim ng Karakoram Mountain. Bukod dito, kinuha din namin ang lahat ng mga batas ng pinakamataas, nakaliwanagan at lahat ng espiritual na enerhiya sa loob ng Yellow Cosmos. Pagkatapos ay ganap naming tinatakan ito. Sa lohikal na pagsasalita, ang masamang sanggol ay hindi dapat makakuha ng higit pang panlabas na enerhiya. Ngunit ito ay isang katotohanan na ang masamang sanggol ay sumisipsip pa rin ng enerhiya mula sa labas at namamahala sa paglaki. Paanong posible iyon? Tanong ni Parker. Oo, pinag-iisipan ko ito sa lahat ng oras na ito. Bangulong ang mga bulong habang nag-uusap ang iba pang mga Diyos. Isipin ang tanging paliwanag ay ang libo-libong naglalakihang Earth Dragon sa Earth. Ang masamang sanggol ay konektado sa kanila at pareho sila ng kapalaran. Ang bawat dragon sa lupa ay isinumpa na mahiwagang konektado sa isang universo sa gitna ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sa madaling salita, ang masamang sanggol ay maaaring hindi direktang sumipsip ng enerhiya mula sa 3,000 malalaki at maliliit na universo sa pamamagitan ng mga dragon sa lupa. Kaya naman walang epekto sa masamang sanggol ang mga seal na ginawa namin. Deklara ni Parker. Ngunit pinag-aralan naming mabuti ang bawat Earth Dragon sa Earth noon. Wala kaming nakitang Earth Dragon na maaaring magbigay ng enerhiya para sa masamang sanggol. Nikolayan ng pagkalito ang mukha ni Queen Siobhan. Iyon ay dahil hindi tayo Earth Masters. Imposibleng talagang maintindihan natin ang malalaking Earth Dragon na iyon. Naniniwala ako na ang mga nangungunang Earth Masters lamang ang maaaring lubusang mag-aral sa kanila. At saka, hindi ko alam kung natatandaan mo pero bago ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos ng liwanag at mga Diyos ng kadiliman. Lahat ng Earth Masters, sa ating 3,000 malalaki at maliliit na universo ay biglang naaksidente. Marahas silang namatay o nawala ng walang bakas, sa loob lamang ng ilang dekada. Ang lahat ng Earth Masters sa 3,000 malaki at maliit na universo. Kasama ang kanilang mga kamag-anak, disipulo, kaibigan, at inapo, ay ganap na nalipol. Nagpadala rin ako ng napakaraming tao para imbestigahan ito noon. Ngunit wala kaming nakita. Napabuntong hininga si Parker. Oo, naaalala ko iyon ng malinaw. Noon, lahat ng ating Earth Masters ay biglang naaksidente. Sa pagtatapos nito, wala ni isang Earth Master sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Tama, mayroon akong napakabuting kaibigan noon. At bigla siyang namatay. At ang kanyang buong pamilya ay pinatay din ng isang grupo ng mga misteryosong puwersa sa magdamag. Na walang naiwan na buhay. I see. Kung ganoon, lahat ng mga pangyayaring iyon ay dahil sa mga bastard gods of darkness na iyon. Samot-saring talakayan ang sumiklab sa pagitan. Ang iba pang mga banal na Diyos nang marinig nila ang mga salita ni Parker. Ang pangyayaring iyon ay lubos na nakaimpluwensya sa kanilang lahat noong nakaraan. Halos ang buong 3,000 malalaki at maliliit na universo ay nabaligtad noon. Kaya naman, naaalala pa rin ito ng lahat dahil ito ay lubos na humanga sa ang kanilang mga alaala. No wonder na wala ng Earth Master ngayon. Lumalabas na nangyari ang ganoong bagay sa nakaraan. Kung ganoon, ang mga Earth Master sa 3,000 malalaki at maliliit na universo ay dapat na pinatay ng mga Diyos ng kadiliman. Naisip ni Dustin sa sarili. Well, if the chance presents itself, I must take revenge for them. After all, I'm now almost an Earth Master. I'll take revenge for those senior Earth Masters of ancient times. Isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa mga mata ni Dustin.
Kung talagang gusto nating pigilan ang masamang sanggol na sumipsip ng enerhiya sa labas ng mundo, kailangan nating magsimula sa libo-libong malalaking dragon sa lupa, sabi ni Parker. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Hinalungkat ang kanyang isip para sa mga ideyang maaaring maging epektibo. Kung mayroon lang tayong masusing pag-unawa sa mga dragon sa lupa, baka makakagawa tayo ng paraan para pigilan ito. He trailed off. Ang pag-aaral sa mga dragon sa lupa ay masalimuot. At aabutin din tayo ng maraming taon bago tayo makatapos. Tanging ang mga sinaunang Earth Masters lamang ang matagumpay na makakamit ito. Sa kasamaang palad, hindi na sila umiral sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Paano tayo pupunta maghanap ng isa? Nag-aalalang tanong ni Reyna si Obhan. Ang iba pang mga banal na Diyos sa paligid ay nag-aalala rin. Karamihan sa kanila ay bumagsak ang kanilang mga balikat. At ang kanilang mga mata ay ibinabasa. Isang malungkot na tingin. Makatwiran ang mungkahi ni Parker. Ngunit halos imposible para sa kanila na makahanap ng isang mahusay na Earthmaster. Si Peterson ay tila malalim ang iniisip. At ang kanyang bibig ay nakaset sa isang semi-pout. Bigla siyang nagtanong, Dustin, kaya mo ba, na may pag-asang tumingin sa kanyang mga mata? Inilipat niya ang kanyang tingin kay Dustin. Nang marinig ang mungkahi ni Peterson, sumunod ang iba sa mga banal na Diyos. Lahat ng mata ay biglang napako sa kanya. Alam ng karamihan sa kanila na magaling si Dustin sa Earth Exploring Technique. Bagaman mayroon akong kaunting pag-unawa sa Earth Exploring Technique, mas mababa pa rin ako kumpara sa mga sinaunang Earth Masters. Sa palagay ko ay hindi ako ang tamang tao para tapusin ang gawaing ito. Agad na sagot ni Dustin. Siya ay may isang tiyak na pagtatansya sa kanyang sarili. Kamakailan lamang. Talagang nakagawa siya ng makabuluhang pag-unlad sa Earth Exploring Technique. Gayunpaman, hindi sapat na maging kapantay sa mga dakilang Earth Masters noon pa man. Sa kanyang pananatili sa bundok Karakoram, nakatagpo siya ng 79 na mabangis na dragon sa lupa. Lahat sila ay napakalaki at makapangyarihan. Hanggang ngayon, malinaw na naaalala ni Dustin ang hitsura nilang lahat. Sa pag-iisip, naramdaman niyang hindi niya masusing pag-aralan ang napakalaking Earth Dragon na iyon. Mapalad na mayroon tayong napakahusay na binata na sanay sa Earth Exploring Technique. Isa kang kahanga-hangang cultivator. Dustin, naiintindihan mo ang Earth Exploring Technique sa isang partikular na antas sa kabila ng iyong murang edad. Tiyak, sa hinaharap, tiyak na mararating mo ang antas ng sinaunang Earth Masters. Pinuri ni Parker si Dustin. Pero tama ka, mahihirapan kang pag-aralan ang mga naglalakihang Earth Dragon ngayon. Buntong hininga niya, huminto siya sandali, at, kalaunan, binanggit niya, gayunpaman, mayroon akong ibang kandidato. Lahat ng mga kasamahan niya ay biglang tumingin sa kanya na parang nagtatanong. Pagkatapos, ikinaway ni Parker ang kanyang manggas. Biglang may lumitaw na figure sa tabi niya. Sa harapan nila, lumitaw ang isang payat na matandang lalaki. Siya ay isang nilalang na kulot. At siya ay tila isang bugzo ng hangin ay maaaring tanggayan siya. Pababa, ang malalalim na kulubat ng matanda ay tila nag-ukit ng mapa ng kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay berde. Ngunit tila nawala ang kanilang kislap. Baka sa mukha niya ang pagbibitiw na para bang kinuha ng buhay. Ang lahat sa kanya. Ang kanyang mga palad ay nakakagulat na malaki. Tulad ng 2 pamaypay. Ang lahat ng kanyang mga kuko ay kasing langkiya ng masaganang damo. Matalas at mahaba ang mga ito. Sapat na upang tamaan ang isang hayop sa isang suntok. Nang mapatingin silang lahat sa kanya, nakaramdam agad sila ng matinding lamig sa buong katawan nila. Ito ay isang misteryoso at makapangyarihang enerhiya. Ito ay kumikislap sa kanila tulad ng mga kislap ng kuryente sa daan patungo sa lupa, na nagtitipon sa kanilang mga daliri, para siyang buhay na zombie. Ito si Master Santos. Naniniwala ako na narinig mo na ang maalamat na taong ito. Pakilala ni Parker. Napangiti siya nang makita ang tulalang ekspresyon sa mukha ng mga kasama niya. Ano, Master Santos? Talaga? Inulit ng lahat.
Ang mga banal na Diyos ay hindi napigil ang magtanong ng 2 beses dahil nakita nilang imposible para sa kwentong ito na nasa parehong espasyo sila ngayon. Noong nakaraan, si Santos Yang ay kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang Earthmaster sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Napatingin ang mga tao sa mala-zombie na matanda sa harap nila. Parang wala na sa kanya ang commanding presence ng respetadong Master Santos dati. Naiintindihan ko kung ano ang iniisip ninyong lahat. Ang taong ito ay talagang si Master Santos. Sa kasamaang palad, ang kanyang espiritual na kaluluwa ay malubhang nasugatan. At ang kanyang banal na diwa ay nasira. Bilang isang resulta, siya ay nawala ng isang bahagi ng kanyang katinoan. Paglilinaw ni Parker. Pagkatapos, sinimulan niyang ikwento kung paano niya natisod ang dakilang Earthmaster. Noon, tinutugi si Master Santos. Tumakas siya sa iba't ibang lugar gamit ang Earth Exploring Technique. Nagkataon lang kaming nagkita habang sinusubukan niyang paalisin ang ilan sa mga humahabol sa kanya. Nasugatan siya ng husto, at parang pupunta siya, na mawala ang kanyang buhay anumang oras. Siyempre, tinulungan ko siya mula sa kapos-palad na sitwasyon niya. Sa paglipas ng mga taon, sinisikap kong mabawi ang kanyang dating sigla. Tila gumaling si Master Santos pagkatapos ng maraming paggamot. Ngunit may mga pagkakataon pa rin kung saan siya ay bumababa sa kanyang estado ng kawalan ng malay. Paminsan-minsan, nakakabawi siya ng ilang mga alaala at nakikipag-usap sa iba. Napatingin si Parker sa matanda. Nakita ko, lahat ay tumango. Lahat sila ay nakaramdam ng sama ng loob sa matanda. Sa sandaling ito, tila si Santos Yang ay nasa kanyang walang malay na estado. Simula nang magpakita siya, hindi man lang siya tumitingin sa mga mata ng sino man. Nakatuon ang kanyang tingin sa isang tiyak na kawalan na parang may nakaakit sa kanya sa direksyong iyon. Matutulungan ba talaga tayo ni Master Santos? Nag-aatubili na tanong ng isa sa kanila. Dahil sa estadong kinalalagyan niya, lumilitaw na wala siya sa kondisyon para mapunta sa dati niyang sarili. Oo, kahit na dati siyang sikat na Earthmaster. Makakatulong ba siya sa ganoong estado ngayon? May nag-echo. May mga araw na mababawi ang katinoan niya. Kaya baka makatulong siya. Nag-aalangan na sagot ni Parker. Nadurog ang puso ng lahat. Ang kawalan ng katiyakan sa boses ni Parker ay nagpalungkot sa kanila. Dustin, I have a task for you. Since familiar ka na rin sa Earth Exploring Technique, kailangan mong samahan si Master Santos para pag-aralan ang libo-libong Earth Dragon. Okay lang ba? Hiniling ni Parker. Talaga? Ay, nawala nang masabi si Dustin. Hindi niya akalain na ganoong pribilehiyo ang ibibigay sa kanya. Simula nang lumitaw si Santos Yang, hindi na nawala ang mga mata ni Dustin sa kanya. Sa labas, ang sikat na sinaunang Earthmaster ay mukhang isang buhay na zombie. Gayunpaman, naramdaman ni Dustin na paminsan-minsan, isang kahanga-hangang kapangyarihan ng batas ng lupa ang dumadaloy sa katawan ni Santos Yang. Hindi malinaw. Ang mga bahid ng misteryosong ron ay sumilay sa kanyang berdeng mga mata, na nanginginig sa kaluluwa ni Dustin. Napakalakas ng batas sa lupa. Isip na bulalas ni Dustin. Nawala sa dagat ng berdeng mga mata ng matanda. Nakuha niya ang misteryosong ron na kumikinang sa kanyang mga mata. 4A. Split second. Nagkaroon siya ng epiphany. Ano sa tingin mo? Kumunat ang noo ni Parker. Hinintay niya ang sagot ni Dustin na tila nalilipad ang isip. Of course. It would be my pleasure to accompany him. Huling sagot ni Dustin. Pagkabalik sa kanyang katinoan. Isang malaking karangalan para kay Dustin na mapanatili ang isang mahuhusay na kumpanya ng Earthmaster. Well, I'll communicate with Master Santos first. And then you can set off. Pagpapalam sa kanya ni Parker. Set off. Saan tayo pupunta? Pupunta ba tayo sa Earth? Sabay na tanong ni Dustin. May paraan ba si Parker para maibalik siya sa Earth? Kung iyon ang kaso, iyon ay magiging mahusay. Maaaring bumalik si Dustin sa Earth at ilabas ang kanyang mga magulang at kapatid. Hindi mo na kailangan pang bumalik sa Earth pansamantala. Una sa lahat,
Kailangan mong suriin ni Master Santos ang bawat sulok ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Dahil ang bawat isa sa mga nasabing Earth Dragon ay may kung ano nagawin sa isang partikular na cosmos sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sa makatuwid, dapat mayroong isang bagay sa bawat isa sa mga universo na sumasalamin sa isang dragon sa lupa sa Earth. Paliwanag ni Parker. Oo, tama ka. Tumango si Dustin. Mayroon siyang mahusay na cultivation base sa Earth exploring technique. Kaya alam niya na reliable ng haka-haka ni Parker. Ngunit kalahati ng mga universo sa 3,000 malaki at maliit na universo ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng mga Diyos ng kadiliman. Peterson ang Daoist ancestor ay lalong nababahala habang lumilipas ang panahon. Well, I am aware of that. Don't worry. I will find a way to secretly send them in. Muling pagtitiwala ni Parker sa kanya. Kung gayon, dapat tayong magmadali at huwag mag-aksaya ng oras. Tayo, ang mga tagasunod ng Diyos ng Liwanag, ay hawak din ang malaking bahagi ng mga universo sa ilalim ng ating kontrol. Ikaw at si Santos ay maaaring magsimula mula doon. Mungkahi ni Parker kay Dustin. Sige, mabilis namang pumayag si Dustin. Ipinaalam ito ni Parker kay Santos gamit ang telepathy. Ngunit nanatiling parang bato si Santos. Nakatitig sa kawalan ng walang laman ng mga mata. Hindi siya kumikibo at hindi nagpakita ng kahit anong ekspresyon. Walang nakakaalam kung ano ang pinag-uusapan ni na Parker at Santos. Hinala nila na hindi man lang pinansin ng matandang Diyos si Parker. Lumipas ang kalahating araw ng ganito. Well, I have made it clear to Master Santos. You can start now. Dustin, remember to report to me if anything happen. Mag-iiniksyon ako ng espiritual na marka ng kaluluwa sa iyong soul sea. Kung may nangyaring mali, madarama ko kaagad. Sabi ni Parker. Got it. Tumango ulit si Dustin. Now it's time to go. Anunsyo ni Parker at iwinagayway ang manggas. Sa isang kisap mata, nawala si Dustin at Santos sa manipis na hangin. Ang sumunod na sandali, natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili na nakatayo sa mabituing kalangitan ng isa sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ilang sandali pa bago niya napagtantong nasa space cosmos sila. Hinangaan ni Dustin ang napakaganda view of the cosmos bago siya nagtanong. Master Santos, saan tayo magsisimula? Lumingon si Dustin kay Santos. Pero, hindi man lang siya sinulyapan ni Santos. Na parang, bato pa rin. Sa gitna ng malawak na cosmos. Nakatingin lang sa eksenang nasa harapan niya na parang naliligaw. Master Santos. Master Santos. Ilang beses na tinawag ni Dustin ang kanyang pangalan. Ngunit hindi pa rin siya pinansin. Talaga, hindi nakaimik si Dustin. Hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. Ayon kay Parker, kadalasan ay medyo si Master Santos. Gulong-gulo. Sa mga espesyal na okasyon lamang niya mababalik ang ilan sa kanyang mga alaala at makipag-usap sa iba. Sa pagkabigo ni Dustin, sa kasalukuyan ay tila nalilito at naliligaw pa rin si Santos. Mukhang hindi natin masisimulan ang ating pananaliksik hanggat hindi naaalala ni Master Santos kung sino siya. Pero gaano katagal? Ngumiti ng mapait si Dustin. Ngunit sa paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, biglang gumalaw si Santos at nagsimulang sumulong. Master Santos, napuno ng saya si Dustin nang makita siyang gumalaw. Dali-dali niyang ginamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at sinundan ang matandang master. Whoosh! Parang lumabas sa manipis na hangin. Biglang lumitaw ang isang maputik na daan sa ilalim ng mga paa ni Santos na nakaunat sa malayo. Sa paglalakad sa maputik na kalsadang ito, naglakbay si Santos ng ilang bilyong milya sa isang iglap. Galing. Namangha si Dustin sa kapangyarihan ng master. Masasabi niyang ginamit ni Santos ang batas ng lupa. Ito ang tunay na distance shortening technique, na isang makapangyarihang kasanayan sa lahat. Nagamit din ni Dustin ang discarding ito. Madali niyang paikliin ang distansya sa pagitan ng dalawang destinasyon hanggat nakatayo siya sa lupa. Gayunpaman, imposible para sa kanya na gamitin ang discarding ito upang mabilis na maglakbay sa loob ng mga voids tulad ng Santos.
Maaaring sabihin pa ng ilan na ang pagpapaikli ng distansya sa pagitan ng mga voids ay ang pinakamataas na antas ng distansya shortening technique na magagawa ng isa. Sir, hintayin niyo po ako. Nahuli sa paghanga sa pamamaraan ng Master. Napagtanto ni Dustin na ngayon ay 1,000,000 milya ang nauna sa kanya ni Santos. Inactivate ni Dustin ang kanyang chaotic striding boots para makahabol kay Santos sa tulong ng Peerless Lightness skill. Gayunpaman, kahit anong pilit niya o kung anong kasanayan ang ginamit niya, hindi niya lang mahabol. Hindi nakakagulat na siya ay itinuring na isang makapangyarihang Earthmaster noong sinaunang panahon. Hanga pa rin si Dustin sa husay ng matandang Master. Hanggang ngayon lang talaga nirerespeto ni Dustin si Santos. Dahil hindi niya nakita si Santos sa aksyon noon. Hindi niya talaga alam kung ano ang pinagkakaabalahan ng matandang Naughty Master. Ngunit ngayon ay nakita niya mismo sa sarili niyang mga mata na inano siya ni Santos sa mga kakayahan sa paggalaw ng katawan lamang. Hindi banggitin sa iba pang mga aspeto. Nang makita ang Master na palayo ng palayo sa kanyang pananaw, napilitan si Dustin na gamitin ang Reincarnation Token upang subukan at makasabay. Ano? Biglang napatigil si Santos at tinitigan ang Reincarnation Token sa kamay ni Dustin. Iyan ang Reincarnation Token. Iniunat ni Santos ang kanyang kamay at mabilis na kinuha ang Reincarnation Token mula kay Dustin. Maingat niyang hinawakan ito sa kamay na hindi makapaniwala. Siniyasat niya ang bawat sulok nito. Master Santos, hindi na nag-react si Dustin bago inagaw ni Santos ang token sa kanya. Pinino niya mismo ang Reincarnation Token. Kaya makokontrol niya ito gamit lamang ang kanyang isip. Gayunpaman, habang hawak ni Santos ang Reincarnation Token sa kanyang kamay, naramdaman ni Dustin na ang kanyang koneksyon dito ay hinaharangan ng ilang misteryosong puwersa. Ang mahiwagang kapangyarihang iyon ay nagmula mismo sa matandang Panginoon. Naramdaman ni Dustin ang panginginig sa kanyang gulugod. Tila mas nakakatakot si Santos kaysa sa inaakala niya. Ang lahi ng Reincarnation na dating nagmamay-ari ng mga token na ito ay nagkaroon ng matinding sama ng loob sa ating mga Earthmasters. Mahirap sabihin kung mapalad ka ba na makakuha ng Reincarnation Token kapag nalinang mo na ang Earth Exploring Technique. Tumingin si Master Santos kay Dustin nang may ang parehong mukha na ipinakita niya nang maingat niyang pag-aralan ang Reincarnation Token. Ito ang unang beses na nagkatinginan sila sa mata. Master Santos, gumaling ka na. Ang galing. Nakalimutan ni Dustin ang kanyang pag-aalala nang makita niya ang mukha ng Master. Let's go. If we go this way, baka may mahanap tayo, sabi ni Santos habang ibinalik ang token sa kamay ni Dustin. Pagkatapos, sa isang alon ng kanyang manggas, lumitaw ang isang putik na kalsada mula sa manipis na hangin. Sa sobrang tuwa, dali-daling humakbang si Dustin sa daan. Whoosh! 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 Sa mabituing kalangitan ng universo na ito, dalawang landas ng putik ang patuloy na lumilitaw at naglalaho ng mas mabilis kaysa sa nakikita ng mata. Magiging mahirap ang ating paglalakbay sa simula. Ang unang cosmos ay ang pinakamahirap na harapin at gugulin ang lahat ng ating oras. Pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng mas madaling oras, sabi ni Santos sa nakakaaliw na tono. Bihira lang siyang magsabi ng mga ganoong klaseng salita. Oo, Master Santos. Nakaramdam si Dustin ng init sa kanyang puso. Mukhang naging mabait si Santos sa kanya. Pagkatapos, dinala ni Santos si Dustin upang libutin ang bawat mundo, bituin at kontinente sa space cosmos. Sila ay nagsisikap ng husto upang mahanap ang mga bagay na maaaring may kinalaman sa mga malalaking dragon sa lupa sa Earth. Wala ni Katie na ideya si Dustin kung ano ang hinahanap nila. Sa buong proseso, bihira siyang makausap ni Santos. Madalas ay bumubulong na lang siya sa sarili niyang mga kasulatan na hindi maintindihan ni Dustin. Nagpatuloy siya sa pagkalkula ng mga bagay gamit ang kanyang mga daliri, na hindi alam ni Dustin kung tungkol saan iyon. Minsan, titig na titig lang si Santos sa harap ng bundok ng ilang oras na parang estatwa. Isang beses, naglabas siya ng isang lumang compass, na pumukaw sa interes ni Dustin. Ang compass na ito ay tila naglalaman ng walang katapusang batas ng mundo.
na namangha kay Dustin. Habang sinusundan ni Dustin si Santos sa buong space cosmos, ang mga masasamang bagay ay nangyayari sa punong tanggapan ng mga Diyos ng kalahati. Kadiliman, Your Highness, I made it. Sa wakas ay nahuli ko na ang babaeng tinatawag na Caroline mula sa Evil Shadow Race. Biglang nakatanggap ng mensahe si Ace mula sa excited na si Baam. Oh, really? That's great. Dalhin mo siya agad dito. Gagamitin ko siya para harapin si Dustin. Hindi na matutuwa si Ace sa balita. Gayunpaman, ang buong lugar ay yumanig ng wala saan. Baam, malayo na ang narating mo. How dare you hurt my descendant? Isang nakakabinging dagandong ang nagpahuli sa lahat. Ang walang ulong katawan ni Tad ay biglang lumitaw mula sa langit. Namumula sa galit ang mga mata sa kanyang dibdib. Nag-aapoy ang apoy ng galit sa kanyang nagbabantang katawan habang pinupuno ng galit ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Baam, Silas, mga kasuklam-suklam na tao. Papatayin kita. Sa sandaling iyon, galit na galit si Tad sa dalawang lalaki. Madilim na pula ang kanyang mukha. Habang ang mga ugat sa kanyang templo ay pumipintig sa kanyang tibok ng puso. Isang napakalaking palakol ang mahigpit na nakahawak sa kanyang kanang kamay at isang sinaunang kalasag sa kanyang kaliwa. Habang papataas ng papataas ang kanyang galit, ang mga bahid ng kulay abong kidlat ay umiikot sa kanyang matangkad na katawan, na humahampas sa anumang malapit. Sa malalakas na bitek, binasag nito ang kawalan at lumikha ng mga bitek sa oras at espasyo. Ang walang katapusang masamang enerhiya ay patuloy na naglalabas mula sa kanyang katawan na parang isang aktibong bulkan. At marahas na niyanig ng kanyang aura ang magulong kawalan. Pinupulot ang alikabok at bato at itinapon sa paligid. Nagawa na namin. Ano pa ang magagawa mo? Thad. Humph. Huwag mong isipin na natatakot kami sa iyo. Makasarili mong binaliwala ang mga interes ng mga Diyos ng kadiliman. Lahat para sa kapakanan ng isang hindi gaanong kaapo-apuhan. Si Dustin ay may pumatay ng napakaraming Diyos ng kadiliman. Ang ating mga kasama. At ang maliit na asong iyon ay ang asawa ni Dustin. Maaari sana natin siyang gamitin para banta si Dustin. Ngunit sa lahat ng oras na ito ay pinuprotektahan mo siya. Hindi makatwiran. Sa oras na ito, ang tatlong talampakang taas na si Baam ay lumitaw sa kawalan sa harap ni Tad. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya at saya. Aminin mo na lang, Thad, natalo ka na sa laban na ito. Kaya huwag mo nang isipin na bawiin ang maliit na asong iyon. Atin na siya. Ang kakaiba at matangkad na katawan ni Silas ay unti-unting nagmateryal sa tabi ni Baam. Ang dalawang Diyos ng kadiliman ay isang matalim na kaibahan sa isa't isa. Ang kanilang mga katawan ay parang magkasalungat na poste. Dahil ang isa ay payat at matangkad, habang ang isa naman ay maikli at malaki. Sa kabila noon, lagi silang magkasama. Matagal nang hindi nasisiyahan ang dalawa kay Tad. At labis silang nagkimkim ng sama ng loob sa kanya. Gayunpaman, ang lakas ni Tad ay natakot sa kanila. Kaya hindi sila naglakas loob na pukawin siya sa publiko. Pero ngayon, kakampi nila ang Lady Luck. Sa suporta ni Ace at sa katotohanan na sina Hackett at Elliot ay nasa base camp. Naisip nila na hindi maglalakas loob si Tad na umahan laban sa kanila. Dahil sa tiwala, lihim nilang ninakaw si Caroline. Bueno, ngayon, papatayin ko kayong dalawang kasuklam-suklam na bastard. Time na deklarasyon ni Tad. Habang kumukulo ang dugo at namumuo sa kanyang bituka. Boom! Sinadya nito ang bawat salitang sinabi niya. Sa paglipas ng mga salita mula sa kanyang bibig, nilaslas niya ang mga ito gamit ang napakalaking palakol sa kanyang kamay. Nanabasag ang kawalan sa pagitan nila, gamit ang isang malakas na puwersang kasamaan. Ito ay tumangay patungo sa kinatatayuan ni Baam. Ang napakalaking palakol ay patuloy na lumalaki, na pinupuno ang espasyo sa pagitan nila. Habang naglalabas ito ng napakaraming nakakatakot na enerhiya. Then, let's fight. Tingin mo natatakot kami sayo. Umungol si Silas habang namumula ang kanyang mga mata. Parang 2 buwan na puno ng dugo. Ang umaalingaw-ngaw na asul na ambon sa kanilang paligid ay nagmumukhang
Malamig at malupit, halos ligaw, habang walang pag-aalinlangan na sinunggaban niya si Thad. Boom! Ang kanyang kuko ay madilim at napakalaki. Tulad ng isang maliit na bundok. Tila nababalot ito ng mga batas ng madilim na kalikasan, na nagawang palamigan ang kawalan. Boom! Ang malaking kuko ni Silas ay sumalubong sa malaking palakol ni Thad sa isang malaking pagsabog. Ang kanilang banggaan ay nagdulot ng isang kakilakilabot na shockwave ng enerhiya na kumalat ng malawak sa lahat ng direksyon. Ang mga kalapit na universo ay malakas na yumanig, habang ang mas maliliit na universo ay gumuho. Samantala, ang mga abandonadong kontinente na lumulutang sa magulong kawalan ay nagkapira-piraso dahil sa kawalan ng proteksyon mula sa anumang space barrier. Ang labanang ito sa pagitan ng mga premium grade na banal na Diyos ay higit sa nakakatakot at mapangwasak. Magiging madali para sa kanila na sirain ang isang mundo o kahit isang universo. Bang! Napaatras si Silas kasabay ng pagsabog. Kasama ang alikabok at mga labi sa paligid niya. Isa pa, basa ng dugo ang inilabas niyang kuko. Nalaglag ang mga kaliskis, habang nawawala ang isang malaking tipak ng laman. Parg! Thad! How dare you do this to me? Umungol si Silas. Whoosh! Sa kabilang banda, ang siksik na katawan ni Baum ay naging dugong kidlat, na tumama sa likod ni Thad sa sandaling siya ay tumalikod. Boom! Ibinuka niya ang kanyang bibig. At bumulwak ang isang apoy na dragon na may kahanga-hangang init. Saan man ito dumaan, ang kawalan ay agad na nasunog at naging abo. Ang nagninangas na dragon ay maaaring magpahanga sa sinumang tao. Nagbuga ito ng makinang na liwanag na makapagbibigay liwanag sa buong magulong kawalan. Alam na ang batas ng apoy at ang batas ng liwanag ay maaaring magdala ng nakakatakot na kapangyarihan sa paglalaro kapag pinagsama. At pinagkadalubhasaan ni Baum ang dalawang batas. Sa kanyang pakikipaglaban, madalas na ginagamit ni Baum ang nakakasilaw na liwanag para pansamantalang bulagin ang kalaban. At minsan, direkta pa niyang sinusunog ang espiritual na kahulugan ng kalaban. Sa ganoong paraan, mawawala ng kakayahan ang kanyang kalaban na madama ang anumang bagay. Bastos ka! Hindi siya tinitigan ni Thad. Sa kanyang kaliwang kamay, ipinagtanggol siya ng sinaunang kalasag mula sa likuran. Habang patuloy na kumakalat ang mga bilog ng kulay abong enerhiya, na pinipilit na umatras ang apoy na dragon. Ang labanan sa pagitan ng tatlong premium grade na Divine God ay naging mas matindi. Sa wakas, dumating sila sa isang walang laman na magulong kawalan. Walang ordinaryong tao ang makapagsasabi kung ano ang nangyayari. Dahil masyadong mabilis ang paggalaw ng mga Diyos para masundan ng mga mortal na mata. Boom! Habang tumatagal ang laban, ang walang ulong katawan ni Thad ay patuloy na lumalaki din. Hindi nagtagal, ang kanyang katawan ay lumaki pa. Kaysa sa universo, ang lakas ng pakikipaglaban ni Thad ay nangingibabaw sa bawat pag-indayog ng kanyang palakol. At bawat paggalaw ay nagdulot ng parang tsunami na pagtaas ng enerhiya. Bagamat pareho sina Baum at Silas ay bihasa sa lahat ng uri ng masama at mahiwagang makapangyarihang kakayahan. Wala itong pinagkaiba kay Thad. Binasag ng kanyang makapangyarihang palakol ang bawat pag-atake. Kahit anong uri ng kasanayan ang kanilang ginamit. Masyado lang siyang malakas. Ibalik mo sa akin si Caroline ngayon din. Kung hindi, hindi magtatagal ang buhay niyong dalawa para makita ang isa pang araw. Umungol si Thad habang papalapit sa dalawang figure, na nagpupumilit na bumangon mula sa kung saan sila nahulog. No way! Hinding-hindi namin ibabalik sa'yo ang asong yan. Sabi ni Baum na nakangisi. Sunod-sunod niyang inilapat ang kanyang mga palad, na nagpapadala ng apoy kay Thad. Ang mga apoy ay kulay ng dugo, at sila ay sumayaw ng ligaw sa kawalan. Mula sa malayo, sila ay nagmumukhang kahanga-hangang kaakit-akit na mga paputok, ethereal sa kagandahan nito ngunit nakakatakot sa kapangyarihan nito. Well, pinilit mo ako. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang malakas na hangarin sa pagpatay ay lumabas mula sa malalaking mata, na parang bronze na kampana, sa dibdib ni Thad. At sabay-sabay,
Isang kulay abong bundok na nababalutan ng napakalaking masamang enerhiya ang lumipad mula sa katawan ni Thad. Boom! Ang bundok na ito ay naglalaman ng isang nakakatakot na batas ng grabidad. Sa sandaling ito ay lumitaw. Idiniin nito ang magulong kawalan hanggang sa umalangaw-ngaw ang mga kaluskos mula sa loob. Sunod-sunod na lumitaw ang mga bitek ng linya ng buhok. Dahil nabasag ang walang laman sa ilalim ng bigat nito. Tingnan mo ang laki ng bundok na yan. Ayaw aminin ni Baam at Silas. Ngunit natakot sila sa laki ng bundok. Hinawakan ni Thad ang kulay abong bundok gamit ang dalawang kamay at ibinato ito ng malakas. At lumipad ang napakalaking bundok patungo sa kanilang dalawa. Boom! Nagsimulang magkawatak-watek ang magulong kawalan. Ang mga pira-piraso ng kalawakan ay biglang lumipad sa hangin. Nahinalo ng malakas na hangin. Ang labanang ito sa pagitan ng tatlong premium grade divine gods ay umabot na sa kasukdulan nito. Sa kawalan ng kanilang paligid. Ang mga tao ay lihim na nanunood sa matinding labanan ng may matinding atensyon. Bang! Unang nasugatan si Silas. Naputol ng palakol ni Thad. Puff! Nanguna si Thad at hinabol ang kalaban. Sa isa pang galaw, hiniwa niya sa kalahati ang ulo ni Silas. Thad! Hindi ito ang katapusan. Ang espiritual na kaluluwa ni Silas ay nakatakas at umungal sa malayo. Walang sabi-sabi. Tumalikod si Thad at sumugod kay Baam. Itinaas niya ang bundok gamit ang dalawang kamay at hinampas ito patungo sa kanya. Boom! Ang kakilakilabot na batas ng grabidad ay ganap na bumagsak. Saan man dumaan ang abuhing bundok. Ang lahat ay nilipol at naging kawalan. Alam ni Baam na hindi niya kayang labanan ang pinaka-brutal na pag-atake ni Thad. Thad, she is just a descendant. Worth it ba talaga ang effort mo? Sulit ba ang buhay ng iyong mga kasama? Lord Hakat, Lord Elliot, Prince Ace, wala ba sa inyo ang lalabas para disiplinahin ang barbarong ito? Nakahawak si Baam sa mga maluwag na straw. Sa ganitong bilis, tiyak na papatayin siya ni Thad. Bang! Tumama sa katawan ni Baam ang malaking kulay abon na bundok. At ito ay itinapon pabalik na parang gulanit. Walang buhay na manika. May lumabas na dugo mula sa kanyang bibig at matamlay na umagos mula sa kanyang mga labi. Si Thad ay umabant ng isang hakbang. At ang kanyang malakas na katawan ay madaling nasalo si Baam. Inihagis niya ang malaking palakol sa kanyang kamay. Itinutok sa ulo ni Baam. Sa takot, si Baam ay napaatras ng desperadong splash. Biglang bumulwak ang isang makapal na gray na kedena na bakal mula sa pusod ni Thad. Na kung saan din matatagpuan ang kanyang bibig. Ito ay kahawig ng isang kulay abong dragon. At ito ay bumaril patungo sa siksik na katawan ni Baam. Pagkatapos, ang malaking kulay abong kedena na bakal ay biglang binawi. Sa isang dulo ng kedena, may isang magandang babae si Caroline. Thad, ikaw. Dahil sa gulat at galit, nahuli si Baam. Hindi niya inaasahan na si Caroline ay ililigtas ni Thad. Stop! Thad! This is unacceptable. Sobra-sobra ka na. Sa di kalayuan ay sabay na sumulpot sina Ace at Lloyd na nakatitig kay Thad. Nako! Thad! Kalahi lang niya. Bakit kailangan mong gawin yun? Sa di kalayuan ay sumulpot din sina Hackett at Elliot. Kumunat ang noo nila at tumingin kay Thad ng masama ang tingin. Kasabay nito, sunod-sunod ding lumitaw ang ilang iba pang mga Diyos ng kadiliman at mga mandirigma ng nakahiwalay na mga dayuhan. Tila halos lahat ng nangungunang mandirigma ay dumating upang suportahan sina Baam at Silas. Haha, interesting. Parang may traitor sa gitna natin. Isang nakakatakot na boses ang biglang tumunog. Bagamat halos hindi marinig. Ito ay malamig tulad ng sa isang ulupong. Na ginagawang ang kaluluwa ng bawat buhay na nilalang. Ay nakakaramdam ng lamig hanggang sa buto. Isa siyang matandang halimaw na may nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa pinagsamang Ace at Lloyd. Gayunpaman, ang matandang halimaw ay hindi nagpakita ng kanyang sarili. Naririnig lang nila ang mga masasamang tunog na kanyang ginawa. Bukod pa sa malamig na hangin. Nabamalot sa lahat sa presensya niya. Dahan-dahang nilaibat ng matatalas na mata ni Thad ang buong paligid.
Huminga siya ng malalim. At sinabi ang bawat salita. So you are all against me. Every single one of you. Thad. Pinatay mo ang iyong kasama sa armas. Nilabag mo ang sagradong alituntunin ng kapatiran at ang tiwala ng mga tao sa paligid mo. Walang sino man ang makakapagpapatawad sa gayong brutal na gawain. At ang mas malala pa, walang panghihinayang sa iyong mga mata. Walang kabuluhan ang lahat ng ito. Sa iyo, ngiting sabi ni Ace. Sa oras na ito, ang espiritual na kaluluwa ni Silas ay sumugod kay Hakat at sumigaw. Panginoon Hakat, tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Si Hakat ay ganap na natatakpan ng isang itim na damit, na may isang biyak lamang na nagpapakita ng isang pares ng nakamamatay na puting mga mata. Whoosh! Whoosh! Dalawang sinag ng itim na liwanag ang biglang lumabas sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nilamon nito ang espiritual na kaluluwa ni Silas habang ang lahat ng liwanag ay napatay. Natinatakpan ang buong lugar sa kadiliman. Sa di kalayuan, ang mga belang paa at punit-punit na laman ni Silas, kasama ang dugong tumalsik sa kawalan, ay pinalipad palabas sa kadiliman. Wala pang 3 segundo, nawala ang dilim at muling nagliwanag. Biglang sumulpot sa harap ng lahat ang matangkad na katawan ni Silas. Sa oras na ito, si Silas ay mahimalang bumalik sa kanyang pinakamataas na estado. Walang bakas ng pinsala sa katawan niya. Thad. Interesado ako sa batang ito na nagngangalang Dustin. Baka raw nasa kanya ang magulong puno ng mundo at isang reincarnation token. Kaya, kailangan kong hiramin ang iyong inapo. Dahan-dahang sabi ni Hakat. Lord Hakat, you are already powerful enough. If you want to deal with Dustin, you can just do it yourself. Bakit kailangan mong pahirapan ang mga kalahi ko? Itong supling ko ay may napakalakas na kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan. And has a very special identity. I don't think I am ready to risk her safety just to deal with Dustin. So I must do my best to protect her. Sabi ni Thad sa determinadong tono. Actually, may isa pang bagay na ayaw sabihin sa kanya ni Thad. May bakas din ng spiritual soul energy ni Basil sa katawan ni Caroline. Sa totoo lang, si Basil ang tunay na ninuno ng masasamang lahi ng Anino. Si Basil ay isang magulong nilalang noong sinaunang panahon. Siya ay umiral sa kaguluhan sa hindi kilalang tagal ng panahon. Siya ay umiral sa dagat ng chaos bago pa man mabuo ang mga pamayanan sa universo. Nagkataon na isang alagad ni Basil. Ibig sabihin, may bakas ng kaluluwa ng kanyang amo na nakatago sa katawan ni Caroline. Hindi man lang alam ni Caroline ang halaga nito. Si Thad lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Paanong madaling ibigay ni Thad si Caroline ng ganoon? Isang sikreto na matagal nang itinatago ni Thad. Hindi pa ito isinapubliko ni Thad. Dahil ayaw niyang malaman ng iba na mayroon siyang misteryosong amo. Kung malalaman man ng iba, walang nakakaalam sa mundo ng kaguluhan na sasapit sa kanya. Ito rin ang pinakamalaking sikreto ng masasamang lahi ng Anino. Ang sikreto ng pinagmulan ng kanilang lahi. Haha, Thad, ano ang sinasabi mo? Ikaw ang unang ninuno ng masasamang lahi ng Anino at ang pinagmulan ng kanilang kadugo. Maaari kang magkaroon ng maraming mga inapo hanggat gusto mo anumang oras. Alam ko na isang inapo lamang na may ang isang malakas na kapangyarihan ng dugo ay maliit na halaga sa iyo. Thad. Binibigyan mo lang ako ng dahilan para sa iyong pag-uugali. Guys, si Thad ay napakalupit at walang puso na pinatay niya ang kanyang sariling kasama sa mga armas. Sa tingin ko ay hindi pa rin kailangan buhayin mo siya. Habang humihinga siya, mas banta siya sa atin. Baka nakipagsabuatan na si Thad sa mga Diyos ng liwanag ng palihim. Sinong magtitiwala sa anak ng asungot na ito? Sabi ni Baum na may malapad ng ngiti at may bisyo sa boses. Huwag kang magkalat ng ganyang chismis at kasinungalingan. Baum. Galit na galit si Thad. Thad, stop quibbling. May sense naman ang sinabi ni Baum. Tsaka hindi naman kami magtataka kung lumabas ka na especially iya. Nakipagsabuatan ka na kay Parker at sa ibang tao diba? Choose your words wisely and be honest. Tell us lahat. Tinitigan ni Silas si Thad ng may galit. Thad,
Naniniwala ako sa iyo. Wala itong kinalaman sa mga Diyos ng liwanag. Ngunit ang isang inapo lamang ay hindi gaanong mahalaga. Hindi ko maintindihan kung ano ang espesyal sa partikular na inapo na ito. Thad, huwag maging matigas ang ulo. Ibigay mo na lang siya sa akin. Huwag mong sirain ang pagkakasundo natin. Biglang sabi ni Elliot kay Thad. Lord Elliot, so gusto mo rin ibigay ko siya? Tanong ni Thad. Hindi sumagot si Elliot. Pinapakita ang kanyang pagsang-ayon. Thad, huwag na. Maging tanga. Give her to me. Humakbang si Ace at lumapit kay Thad. Kasunod niya si Lloyd. Good. Very good haha. Huno. Hindi ko akalain na magiging ganito ako balang araw. Biglang tumawa ng malungkot si Thad. Dahan-dahang nagwawalis ang kanyang mga mata sa mga mandirigmang nakapalibot sa kanya. Samantala, sa space cosmos, sa medyo malaking mundo, si Santos at Dustin ay casual na lumulutang sa langit sa itaas ng kontinente. Pareho silang nakatutok ang kanilang mga mata sa kontinente sa ibaba, kung saan nagsasalubong ang malalaking bundok sa isa't isa. Napakaganda ng tanawin. Napakaraming bundok sa kontinenteng ito. Halos lahat ng lugar ay puno ng makapal at matatayog na bundok. Masasabing ang pangunahing topography ng kontinenteng ito ay ang tuloy-tuloy na pag-alo ng mga pader ng malalaking bato. Master Santos, may nahanap ka na ba? Tanong ni Dustin sa mahinang boses pagkatapos manood mula sa itaas ng kontinente para sa magandang kalahati ng araw. Gayunpaman, hindi pinansin ni Santos si Dustin at nagpatuloy sa pag-scan sa kontinente sa ibaba. Mula sa pananaw ni Dustin, ang kontinenteng ito ay talagang medyo espesyal. Ang lupa ay mayaman sa Earth energy, at nagkaroon ng kasaganaan ng Earth Dragons. Isa-isa, ang mga dragon sa lupa ay tumira sa lupa. Binabantayan ng mga malalaking bundok at ilog. At hindi mabilang na magagandang lugar. Bukod dito, natuklasan din ni Dustin na maraming likas na nabuong mapanganib na mga lupain sa kontinenteng ito. Maaaring mapanganib sila, ngunit may hawak silang malaking kapangyarihan. Kahit na ang mga banal na Diyos ay hindi maglalakas loob na pumasok ng madali. Maliban doon, gayunpaman, walang mahanap si Dustin na iba pang espesyal o kapansin-pansin. Si Santos ay may hawak na compass sa kanyang kanang kamay at nagbibilang sa kanyang kaliwang kamay. Sabay ungol niya, naramdaman ni Dustin na ang isang napakalaking batas sa lupa ay inilalabas mula sa kanyang compass at patuloy na bumabagsak sa kontinente sa ibaba. Sa halos buong araw, nanatili sa parehong posisyon si Santos na mapait na ngumiti si Dustin. Mukhang mas maganda ang Earth exploring technique ni Santos kaysa sa kanya. Bukod dito, ang kanyang espiritual na kaluluwa at ang kanyang isip ay nasira na mula sa brutal na pamamaril na kanyang pinanggalingan. Gayunpaman, magagawa pa rin niya ang napakalakas na antas ng Earth exploring technique. Kung siya ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan, tiyak na mas malakas siya. We finally found what we were looking for. Biglang sabi ni Santos, baka sa boses niya ang pananabik. Talaga, tuwang-tuwa si Dustin. Nang mga sandaling iyon, ang mga mata ni Santos ay naging matalim, na nagpamukha sa kanya na parang walang katulad na amo. Ang isang geomancy array na tinatawag na 5-element array ay nakatago sa kontinenteng ito. Mayroong 2,500 Earth Dragon sa loob ng underground ng kontinente. Ang mga ito ay binubuo ng 500 Earth Dragons ng Metal Attribute, 500 ng Wood Attribute, 500 ng Water Attribute, 500 ng Fire Attribute, at 500 ng Earth Attribute. Ang 5-element array ay maaaring sumipsip ng enerhiya ng magulong void at ilipat ang enerhiyang iyon sa ibang lugar. Paliwanag ni Santos. Ang 5-element array. Napaisip si Dustin. Kabisado na niya ang Earth exploring technique sa ilang lawak. Ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pagbanggit ng 5-element array. Dahil nalaman ni Santos, agad na naramdaman ni Dustin ang kontinente. Ha! Pero, sir, mayroong 2,501 Earth Dragon sa kontinenteng ito. Na-miss mo ba ang isa? Tanong ni Dustin na may pagtataka sa mukha. The extra one you sense is not an Earth Dragon, it is the eye of the array.
I wouldn't expect that you can even detect the eye of the array. You surprise me, young man. Santos admitted with a hint ng paghanga sa kanyang boses. Nakikita ko, lumilitaw na ang 5-element array ay higit na lumalampas sa anumang geomancy array na naranasan ko dati. Sabi ni Dustin. Ano yun? Ay, hindi. Imposible yun. Baka nagkamali ako. Bulong ni Santos sa sarili habang nakakunot ang kanyang mga kilay na parang may problema. Napansin ni Dustin ang pagbabago ng ekspresyon nito. Master Santos, ayos ka lang ba? Is there something wrong? Tanong ni Dustin. Ang pagkakagawin ng array na ito ay katulad ng isa sa mga dati kong kaibigan. Ngunit ang kaibigan ko ay isang mabait, matuwid, at matuwid na tao. Hindi siya kailanman papanig sa mga Diyos ng kadiliman o tutulungan silang gumawa ng gayong mga geomancy array. Talaga bang may isa pang Earth Master sa mundo na katulad ng kakayahan niya sa paggawa ng geomancy arrays? Kalimutan mo na. Let's break the 5-element array first. Desisyon ni Santos. Master Santos, how will we accomplish that? Magalang na tanong ni Dustin. Ngunit lihim siyang nasa sabik. Marahil marami akong matututunan kung mapapanood ko siyang masira ang array. Siya sa isip niya. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang tungkol sa 5-element array. Dapat mong maging pamilyar dito. Pagkatapos, babantayan mo ang mga pinakasensitibong bahagi ng hanay habang sisirain ko ito. Ang array na ito ay komplikado at makapangyarihan. We have to proceed careful. Santos cautioned. Then he gestured at Dustin's head and sent a spiritual sense message into his soul sea. Tuwang-tuwa si Dustin. Agad siyang umupo ng naka-cross-legged at sinimulang basahin ang mensahe. Matiig ang naghintay si Santos sa gilid. Pinapanood si Dustin na nagpapalaganap ng kaalaman. Sabay-sabay, sa isang magulong kawalan malapit sa kuta ng mga Diyos ng kadiliman. Lord Hakat, Lord Elliot, sa sinaunang labanang iyon. Nag-iisa akong nag-alis ng napakaraming mga kaaway. Malaki ang ginawa kong sakripisyo sa mga Diyos ng kadiliman. Ngayon, hinihiling ko lang na protektahan ang isa sa aking mga inapo. Hindi mo ba siya hahayaan pumunta ka para sa kapakanan ko? Hiling ni Thad na puno ng lungkot ang mga mata. Lamingga-lingga siya sa paligid at napansin niya kung paanong nakatitig sa kanya ang mga nakipag-away sa tabi niya. Nakatitig sa kanya ang ilang nilalang na may mapaglarong mga mukha. Ang ilan ay nagsimulang matuwa ng hayagan. Obviously, nakahinga sila. Sa sakit niya, Thad, huwag mong subukang hilahin ang mga mata natin. Bakit hindi mo nabanggit na ang asong babae ay asawa ni Dustin? Hindi mo ba alam kung gaano karaming mga lalaki ang napatay ng kanyang mga kamay? Tsaka, alam nating dalawa na si Dustin. Nagmamayari ng isang tambak ng hindi mabibaylang kayamanan. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita kung ano ang pinagkakaabalahan mo. Gusto mong angkinan ang lahat ng kayamanan ni Dustin para sa iyong sarili. Kaya naman tumanggi kang ibigay sa amin ang asong iyon. Cut the crap, Thad. Ibibigay mo ang asong iyan ngayon. O makikita ng lahat ng tao ang panloloko mo. Matagumpay na bulalas ni Bawam habang humahakbang pasulong. Pinindot ko na ang mga butones niya. Ngayon, dapat ko pa siyang itulak. Mas maganda kung may makakatapos sa kanya. Kung hindi susuko si Thad, maghihiganti siya sa akin balang araw. Naisip niya, tama siya, Thad. Sinusubukan mong ipagtanggol ang asong iyon dahil plano mong ipagpalit siya sa lahat ng kayamanan ni Dustin. Sa tingin mo ba hahayaan ka naming makuha ang lahat ng kayamanan na iyon sa iyong sarili? Idinagdag ni Silas ang kanyang 2 sentimo. Tulad ni Bawam, naramdaman niyang ito ang tamang pagkakataon para ilabas si Thad. Bawam, Silas, nakita kitang mga kasama nitong mga taon. Ngunit hindi ko inaasahan na gusto mo akong patayin. Mabuti, napakabuti, hindi tanga si Thad. Alam niya ang larong nilalaro ni Bawam at Silas. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. At walang hangganan ang kanyang galit. Thad, don't waste our time. Now, hand her over to me. Udyok ni Ace, na naiinip na parang bata. Haha, good. Very good. This is on me.
I should have seen your true colors. I can't believe I was foolish enough to side with you two so bastards. Napabalikwa si Tad at biglang humagalpak ng tawa. Ang kanyang tawa ay isang mapait na tunog. Puno ng kalungkutan at kalungkutan. Who the hell do you think you are? You brat. How dare you speak to me in that way? Humph. Caroline is a princess of our race. The apple of my eye. Kung gusto mong ilayo sa akin si Caroline, then walk over my bones. Sigaw ni Tad habang tumatawa ng baliw. Biglang bumulwak mula sa kanyang katawan ang mga kulay abong dragon na nilikha mula sa kanyang enerhiya. Ang walang katapusang runes ng masamang batas ay nagsimulang sumayaw na parang bagyo ng nyebe. Hinawakan niya ang kanyang higanteng palakol at itinaas ang dakilang kalasag. Handang lumaban. Gusto mo siyang kunin. Ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Ngumuso si Tad. Niyanig ang langit sa kanyang galit. Tad, umabot na ba talaga dito? I can't believe that so many years have passed. Yet you're still so stubborn. Napabuntong hininga na sabi ni Elliot. Umiling-iling. Tad, mabuti pang pag-isipan mo ito. Ang ginagawa mo ay pagtataksil sa amin. Kung hindi ka magbabago ng isip at susuko, wala nang babalikan. Dagdag ni Hackett na may pagtatampo na mukha. How dare you act so rudely? Humingi ka ng tawad kay Prinsipe Ace. Ngayon na, siya ang kinatawan ng Beast City. How dare you raise your voice at him? Galit na nagmura si Lloyd habang nakaturo kay Tad ng nanginginig na daliri. Haha, kung pipiliin mong maging matigas ang ulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Isang masamang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Pagkatapos, nakita ng lahat ang isang kamay na biglang lumitaw sa itaas ng ulo ni Tad bago siya sinunggaban. Ang kamay ay nabalot ng makapangyarihang masamang batas, na nagbunga ng nagngangalit na hangin at maulap na enerhiya na agad na pum-unit sa espasyo. Kung saan nakatayo si Tad. Ang demonyong kamay na ito ay makapangyarihan at kakilakilabot, na naglalabas ng napakalaking kapangyarihan ng demonyo. Ang libo-libong ulap ng enerhiya ng kabute, ay umusbong saan man ito dumaan. At ang walang hanggan na kakilakilabot na malisyosong aura ay umusbong sa paligid nito na may isang momentum na maaaring sirain ang buong mundo. Halika, matandang halimaw, magkaroon tayo ng magandang laban. Itigil mo na ang pagtatago sa iyong kabibi na parang pagong. Lumaban ka na parang lalaki. Galit na umungol si Tad. Matagal na niyang alam ang tungkol dito, isang makapangyarihang matandang halimaw ang sumapi sa mga Diyos ng kadiliman. Isang mabangis na dagandong ang pinakawalan ni Tad nang umabot sa pinakamataas na punto ang kanyang galit at galit. Pakiramdam niya ay isang bulkan na malapit ng sumabog. At ang kanyang dugo at vital energy ay gumulong sa loob niya na parang tubig na kumukulo. Ikinawi niya ang kanyang napakalaking palakol mula sa gilid hanggang sa gilid at hinawakan ang kanyang kalasag na parang isang lifeline. Pagkatapos, sumugod siya ng may matinding tapang at momentum. Ang bawat galaw niya ay naglalabas ng malakas na kapangyarihan at lakas para iwasan ang mga pag-atake mula sa makapangyarihang kamay ng demonyo. Boom! 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 Sa isang kisap mata, nagpalitan ng suntok si Tad at ang matandang halimaw ng daan-daang beses. Mas mabilis silang kumilos kaysa bilis ng liwanag. Ang bawat banggaan ay gumawa ng nakakabinging tunog, na yumanig sa magulong kawalan sa loob ng 1 bilyong milya. Patayin! Si Tad ay naging mabangis na marahas, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pagpatay. Ang dugo sa kanyang katawan ay nasusunog na parang nagliliyab. Dahil ang talamak na enerhiya sa kanya ay nag-udyok sa kanya na humanap ng paraan upang may bulalas. Ikinumpas niya ang kanyang palakol ng may nakamamatay na puwersa. Bawat indayog na ginawa niya ay sinira ang kawalan sa kanyang harapan. Bang! Sa wakas, ang malakas na kamay ng demonyo ay nataman at inihagis sa hangin. Lumitaw ang mga bitek sa kamay. At ang demonyong dugo ay umagos, nang walang senyales ng pagbagal. Humph! Hindi ko ine-expect na makakalaban mo akong walang ulo. At sinaktan mo pa ako. Gulat na sabi ng matandang halimaw. Nakatago pa rin siya sa dilim. Kahit anong klaseng demonic skill ang ginamit ng halimaw.
Wala siyang magawa para saktan si Tad. Sa kabaligtaran, siya ang nasugatan. Lampas ito sa inaasahan ng matandang halimaw. Kung gusto mo talagang kalabanan ako, umalis ka dito at labanan mo akong parang lalaki. Ano ang kinakatakutan mo? Duwag mong pagong. Bakit ka nagtatago sa iyong shell? Natatakot ka ba sa akin? Ngumisi si Tad na may malamig na ngiti. Ano pa ang hinihintay mo? Sabay-sabay nating patayin ang taksil na ito. Dahil napagdesisyonan niyang talikuran tayo. Hindi na natin siya hahayaang mabuhay. Dapat natin siyang patayin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng malaking problema. Ang matandang halimaw na nagtatago sa dilim ay sinabi sa iba pang mga Diyos na may panunuya. Tama, sabay nating patayin itong traidor. Nang marinig ang mga salita ng matandang halimaw, agad na tumugon sina Balaam at Silas. Ang dalawa sa kanila ay sabik na magkaroon ng pagkakataon na patayin si Tad. Kaya sabay-sabay silang sumugod at sabay na inatake si Tad. Samahan na rin natin sila. Walang pag-aalinlangan. Sumugod sina Ace at Lloyd kay Tad na may malaking intensyong pumatay. Bahagyang tumabi si Hakat. Mukha siyang neutral. Pero hinaramgan niya talaga ang daan palabas ni Tad. Ginawa niya ito ng banayad. Sa paraang walang makakapansin sa kanyang ginawa. Samantala, nakatingin lang si Elliot at nanatiling hindi kumikibo. Pagkatapos ng lahat, sa lahat ng mga Diyos ng kadiliman, si Tad ang kanyang matalik na kaibigan. Maraming taon na ang nakalilipas. Siya ang humimok at humimok kay Tad na sumapi sa mga Diyos ng kadiliman. At tinulungan din niya si Tad na maging isa sa mga nangungunang master sa panig ng mga Diyos ng kadiliman. Sige, sabay-sabay kayong lahat atakihin ako. Lahat kayo, sabay tayong lumaban. Tila nawala ng malay si Tad. Kahit nakasabay niya ang pagharap sa napakaraming malalakas na kalaban ay hindi siya natakot. Bagkus, puno siya ng lakas at nangangati na makipag-away. Kung tutuusin, siya ay nagmula sa masasamang lahi ng Anino, na ang mga miyembro ay sikat sa kanilang pagkahilig sa dugo. Ang bawat miyembro ng masamang lahi ng Anino ay palaban, at handa silang ibuhos ang huling patak ng kanilang dugo para sa isang labanan. At kumpara sa isang normal na miyembro ng masamang lahi ng Anino, si Tad ay 1,000 beses na mas mabangis at mas malakas. Ang pakikipaglaban ang huling bagay na kinatatakutan niya sa mundo. Noong sinaunang panahon, ang kanyang walang takot na espiritu ng pakikipaglaban ay natakot sa marami sa mga Diyos ng liwanag. Patayin, humakbang pasulong at nagkusa na simulan ang laban. Ang kanyang enerhiya ay nasa bubong. Hinawakan niya ang kalasag sa kanyang kaliwang kamay. At isang malaking palakol ang nasa kanyang kanang kamay. Parehong naglalabas ng umiikot na kulay abong evil energy ang magkabilang armas na kumakalat na parang mga alon ng tubig dagat. Ang masamang kapangyarihan ni Tad ay walang hangganan. Naakmang-akma sa kanyang nakakatakot na kilos bilang Diyos ng digmaan. Nababalot na siya ngayon ng kulay abong liwanag mula ulo hanggang paa. Sa sandaling ito, ipinakita ni Tad ang kanyang pinakamakapangyarihang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang mabigat na palakol sa kanyang kamay ay may walang katapusang kapangyarihan. At sa tuwing hinahampas niya ito, ang walang laman ay napunit. At 10,000 malalaking ulap ng kabute ay tumataas ng walang tigil. Ang lahat ng mga banal na Diyos na naruroon ay takot na takot sa kaibuturan. Noong unang panahon, si Tad ay tinatawag ding Diyos ng digmaan. Ngayon ay tila karapat dapat talaga siya sa titulong ito. Halika, sabay tayong lumaban. Dapat nating gamitin ang lahat ng ating pinakamakapangyarihang kakayahan. Isang matandang halimaw ang lumabas sa kawalan. Natatakpan ng makapal na ulap ng demonyo. Hindi mabilang na masasamang ron ang lumipad sa paligid niya, na nagpapahirap na makita ang kanyang tunay na anyo. Old bastard, nagpakita ka na rin sa wakas. Tumingin si Tad sa matandang halimaw na para bang hindi ito nananakot sa kanya. Walang pag-aalinlangan. Sinugod niya ang matandang halimaw ng kalalabas pa lamang niya sa kanyang pinagtatagwan. Ang malaking palakol sa kanyang kamay ay nagbuga ng lumiligid na kulay abong enerhiya, na sumabog na parang mga bomba na may
Nakakatakot na aura. Pumunta ka sa impyerno. Ngumisi ang matandang halimaw. Hawak niya ang isang pulang bandila sa kanyang kamay. Habang nayuyugyug niya ito, lumabas sa bandila ang sigaw ng libo-libong demonyo. Ito ay parehong kapanapanabik, at kakilakilabot na pagmasdan. Dahil maaari itong takutin ang kaluluwa ng sinuman mula sa lugar nito. Ang matandang halimaw ay nakapatay ng maraming demonyo at Diyos para pinuhin ang watawat na ito. Ang kanilang mga aura ng kamatayan at sama ng loob bago ang kamatayan ay naipon sa isang lawak na ang watawat ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihang pumatay. Boom! 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 Ang mga Divine God na may mataas na kasanayan sa martial arts ay sumugod kay Tad mula sa lahat ng direksyon. Sumisigaw sa tuktok ng kanilang mga boses. Lahat ng uri ng nakakatakot na enerhiya, mga lihim na kasanayan, at mga kayamanan ng mahika ay ginamit upang salakayin si Tad ng walang tigil. Ang mga martial arts master na ito na umaatake kay Tad ay mga premium grade na Divine God. Ito ay isang nakapangangilabot na tanawin. Napakaraming premium grade na Divine God ang sabay-sabay na umaatake sa isang tao. Ang magulong walang laman sa paligid ay gumuho at nabuwag. Ang hindi mabilang na mga piraso ng espasyo at oras ay naging malalaking ipu-ipunang hangin na parang bagyo at tinatangay kung saan-saan. Sa kabutihang palad, ang mga premium grade na Divine God na ito ay hindi gustong sirain ang 3,000 malaki at maliit na universo sa ngayon. Kaya pinigilan nila ang kanilang kapangyarihan nang salakayin nila si Tad. Kung pinakawalan nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan ng walang pagpipigil, maaari silang magdulot ng mapangwasak na kahihinatnan sa nakapalibot na magulong kawalan. Puff! Nagluwa si Tad ng isang subo ng dugo. Palibhas ay target ng napakaraming malalakas na kaaway. Sa wakas siya ay nasugatan. Sa suntukan, siya ay nasugatan ng husto. At nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Bukod dito, maraming malalaking butas ng dugo ang lumitaw sa matipunong katawan ni Tad. Tumalsik ang bumulwak na dugo kung saan-saan. Gayunpaman, siya ay walang takot at walang humpay. Hindi niya inisip ang mga sugat na natamo niya at ipinagpatuloy lamang niya ang pag-iwas sa kanyang marahas na mga kaaway gamit ang kanyang walang takot na espiritu. Habang tumatagal ay lalo siyang napagod hanggang sa hindi na niya maituloy ang laban. Alam din ito ni Tad. Kailangan kong humanap ng paraan para makatakas. Hindi mahalaga kung mamatay ako. Ngunit hindi maaaring mamatay si Caroline kasama ako. Paano naman ang mga inapo ko kung mamatay ako dito ngayon? Inosente sila, naisip ni Tad sa sarili. Gayunpaman, sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng napakaraming mga kaaway na may nangungunang martial arts, si Tad ay nasa malaking panganib na. Maaari siyang patayin. Anumang oras, hindi magiging ganoon kadali ang pagtakas. Ngunit biglang may naisip si Tad ang kaluluwa ni Basil ay naiwan sa katawan ni Caroline. Baka gagana ito. Ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ni Basil ay maaaring mapalakas ang aking kapangyarihan. Kahit na sa maikling panahon lamang. Ang masamang enerhiya na nakapaloob sa kaluluwa ni Basil ay limitado. Pero kailangan ko lang itong gamitin saglit. Para hindi ito magdulot ng malaking pinsala at pagkawala nito. Naisip ni Tad ng desperadong. Kaya, gumamit siya ng isang lihim na kasanayan sa dugo ng palihim at nakipag-usap sa tipak ng kaluluwa ni Basil na nasa loob ng katawan ni Caroline. Boom! Isang kulay abong Diyos ang lumitaw sa susunod na sandali. Naglabas siya ng kakaibang kapangyarihan na nagpatahimik sa lahat ng espasyo at oras sa kanilang paligid. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ang mga nilalang ay biglang dinaig sa isang pakiramdam ng takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Walang sino man sa mga nilalang ang nang-ahas na gumalaw. Para silang maliit na biktima na nakakaramdam ng presensya ng isang mahusay na mandaragit. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Ngunit ang kanilang mga katawan ay likas na gumanti. Tila isang kakilakilabot na nilalang ang bumaba sa kawalan na ito. Bam! Silas! Kayong dalawa na bastos. You dare hurt me. Hindi kita bibitawan. Sinamantala ni Tad ang magandang pagkakataong ito.
Tumawa si Tad pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon. Pagkatapos, nawala ang kulay abong Diyos. At bumalik ang kawalan sa orihinal nitong estado. Ang nakakatakot na aura ay biglang nawala. Anino lang. Naloko tayo. Sumunod ka sa kanya. Ang matandang halimaw ang unang nakaalam sa nangyayari. Tumalon siya sa ere at hinabol si Tad. Nang makitang nakatakas si Tad, kapwa nayanig at natakot sina Baum at Silas. Kung hindi nila mapapatay si Tad ngayon, tiyak na magkakaroon sila ng malaking problema sa hinaharap dahil tiyak na babalik si Tad para maghiganti. Kaya naman, umalis na silang dalawa ng walang atrasan, na naglalayong maabutin si Tad. Kasabay nito, sina Ace, Lloyd, at ilang iba pang nangungunang mga master ng mga Diyos ng kadiliman ay pumunta sa direksyon kung saan nakatakas si Tad. Nais din nilang sumali sa pamamaril. Sa ngayon, ang magulong kawalan ng 3,000 malalaki at maliliit na universo ay napuno ng madilim at masasamang ulap. Na, tumataas at gumugulong na parang mga alon sa dagat. Ang mga nakakatakot na alon ng enerhiya ay kumalat sa bawat sulok ng cosmos na ito, na nagtutulak ng takot sa puso ng bawat nilalang. Huwag mong subukang tumakas. Ang matandang halimaw mula sa Beast City ay napakalakas kaya naabutan niya si Tad sa loob lamang ng ilang segundo. Agad siyang inatake. Boom! Ang mga singaw ng demonyong aura ay naging masasamang dragon, na yumanig sa kawalan at sumugod kay Tad upang sugpuin siya. Walang pagpipilian si Tad kundi ang tumalikod at lumaban. Kung hindi ay madaig siya ng matandang halimaw. Ang masama pa nito, may ilang nangungunang mandirigma din ang sumabak para kumagat sa kanya. Sina Ace, Lloyd, Baum, at Silas ay sumugod sa isang kisap mata, na nagtutulungan para ibaba siya. Daig siya sa bilang. Hindi siya makaiwas sa oras. At makalipas ang ilang sandali, tumama sa kanya ang pag-atake. Bang! Ang kanyang katawan ay itinapon sa hangin na parang ragdoll. Sira at walang buhay. Ang kanyang dugo ay nag-spray kung saan-saan. Pinipinta ang dumi sa paligid niya ng isang madilim na kayumanggi pula. Ang matandang halimaw mula sa Beast City ay naglabas ng kakaibang lang na nagpapalabas ng demonyong aura at itinutok ito kay Tad. Isang madugong pulang demonyong liwanag ang bumulwak mula sa lang. Namuo at naging isang espada, na pagkatapos ay sumugod pasulong at pinutol ang tiyan ni Tad. Tumago sa kanya ang matalim na espada. Lumabas mula sa kanyang likuran. Haha, Tad, stop struggling already. Wala ka ng pag-asa. Ngayon na ang araw na mamamatay ka. Si Baum at Silas ay napabulalas ng labis na kagalakan. Ang dalawang ito ay ang mga taong desperado na makita si Tad na magdusa ng higit. At ang kanyang kamatayan, sa kanila, ay magiging tulad ng isang inumin ng malamig na tubig sa isang mainit na araw ng tag-araw. Master Basil, mangyaring tulungan mo ako. Napasigaw si Tad, habang nagmamadaling lumayo sa kanyang mga kaaway, na walang humpay na humahabol sa kanya. Alam niyang hindi sila titigil hanggat hindi nila siya napapatay. Nanalangin siya na ang kaluluwa ni Basil, na naiwan sa loob ng katawan ni Caroline, ay magpakita at tulungan siyang makatakas sa mapanganib na sitwasyong ito. Biglang pumasok sa katawan ni Tad ang napakalaking evil energy at isang malaking bilang ng rune na naglalaman ng masamang batas. Boom! Tunay ngang tinutulungan siya ng kaluluwa ni Basil. Dahil doon, magagamit na ni Tad ang isang lihim na kasanayan ng oras at espasyo na minana niya kay Basil. Sa pamamagitan nito, maaari niyang hatiin ang kawalan at makatakas sa malayo. Ito ay isang katotohanan na si Basil ay isang sinaunang nilalang na umiral na bago pa nilikha ang mundo. Siya ay nabuhay ng napakahabang panahon. At mayroon siyang kahanga-hangang batayan ng paglilinang sa lahat ng uri ng orihinal na mga batas. Ang lihim na kasanayan na personal niyang ipinasa ay nakamamanghang pambihira. Isa ito sa pinakamabisang lihim na kasanayan sa Sea of Chaos, at marahil si Basil lang ang maaaring gumamit nito. Sa tulong ng kaluluwa ni Basil, nailabas ni Tad ang pinakamataas na antas ng lihim na kasanayang ito. Nawala sa isang iglap sa pagkalito ng kanyang mga kaaway na uhaw sa dugo.
Walang nag-awesome ng ganoong pagliko ng mga pangyayari. Lahat sila ay sigurado na sila ay malapit ng manalo. Hanggang sa nawala si Tad sa hangin ay napagtanto ng mga nangungunang master na iyon, na nakapaligid at nagnanais na patayin si Tad. Kung ano ang nangyari. Damn it, nakatakas ang bastos na iyon. Bilisan mo at hanapin mo siya. Sigaw ni Baam. Namumula ang mukha. Dahil alam niyang kung hindi nila mahuli si Tad ngayon, malalagay sila sa matinding panganib. Sumunod ka sa kanya. Malamig na utos ng matandang halimaw mula sa Beast City. Namumula ang mukha at bigo. Sobrang close nila. Nang matapos siyang magsalita, may lumitaw na ulap sa ilalim ng kanyang sapatos at binuhat siya. Pagkatapos ay mabilis siyang itinulak nito patungo sa direksyon kung saan huling nakita si Tad. At nang makita ito ng iba, inilabas din nila ang kanilang mga espiritual na pandama at ang kanilang mga lihim na kakayahan sa espasyo at oras. Sa pamamagitan nito, naghiwalay sila sa iba't ibang direksyon at sinusubaybayan si Tad sa abot ng kanilang makakaya. Ang mga premium grade na Divine God na ito ay may napakalaking kapangyarihan. At ang kanilang mga pamamaraan sa pagsubaybay ay talagang napakatalino. Matagumpay nilang maiskan ang buong 3,000 malaki at maliit na universo at maging ang ilang espasyo sa labas ng hanay na ito. Nang lubusan sa maikling panahon lamang. Sa sandaling ito, nakaupo si Dustin na naka-cross-legged sa kalangitan sa itaas ng isang kontinente. Sa isang lugar sa isang malawak na mundo na matatagpuan sa space cosmos. Sa mga nakaraang araw, naiintindihan niya ang 5 Elements Array. Samantala, si Santos ay tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Naghihintay at nanonood. Sa kahanga-hangang cultivation base ni na Santos at Dustin. Walang buhay na nilalang sa kontinenteng ito ang makakahanap sa kanila. Paminsan-minsan, may mga taong dumadaan. Ngunit wala man lang nakapansin sa kanilang presensya. Parang naging invisible na sila. Iyon ay dahil ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan ay sumasakop sa kanilang dalawa. At tanging mga banal na Diyos lamang ang nakakakita sa kanila. Isa pang kalahating araw ang lumipas sa isang kisap mata. Master Santos, I think I now have a basic understanding of the 5-element array. Sabi ni Dustin pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata at tumayo. That's awesome. Good job. Let's start our next task then. Nagpapalakas ng loob na komento ni Santos. Habang tinitignan niya si Dustin ng may pagsang-ayon. Nang matapos siyang magsalita, kinuha niya ang isang lumang compass at ibinato iyon. Boom! Ang compass ay agad na naglabas ng isang matingkad na dilaw na liwanag. Habang ang mga ron sa kabuuan nito ay lumipad palabas at umiikot sa kalangitan. Pagkatapos, naglabas si Santos ng isang dakot na dilaw na watawat at inihagis sa ere. Splash! Ang maliliit na watawat na ito ay lumaki ng lumaki habang ang hangin ay umihip sa kanila. At sa isang iglap, sila ay naging malalaking banner na. Halos umabot sa mga ulap sa itaas ng kalangitan at sumayaw sa himpapawid. Ang bawat bandila ay naglabas ng kakila-kilabot na enerhiya, na pinipigilan ang lupa sa ibaba. Bigla na lang, ang mga dragon sa lupa na nakatira sa ilalim ng lupain ng kontinenteng ito ay nakaramdam ng kakaiba at nagsimulang gumalaw. Sa pangkalahatan, ang mga dragon sa lupa ay tahimik na gumagapang sa ilalim ng lupa sa halos lahat ng oras. At kahit noon pa, bihira silang gumalaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, dahil sa pagsugpo ng kapangyarihan mula sa itaas, ang lahat ng mga dragon sa lupa ay nagsimulang gumalaw ng marahas. Boom! 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 Nagsimulang manginig ang lupa, habang ang mga dragon sa lupa sa ilalim ng lupa ay namimilipit at tumakbo saan man sa ilalim ng lupa. Dahil dito, salit-salit na tumaas at bumagsak ang ibabaw ng lupa. Minsan nakaumbok at minsan lumulubog.